dahon ako ng laruan. Iiyakan mo yung mga simpleng bagay. Iiyak pag hindi mo nakuha yung mga bagay na gusto mo. Pero ngayon, iba na. Mamumulat ka talaga sa realidad na hindi lahat ng bagay madali mong makukuha. At hindi lahat ng bagay magiging madali. Susubukin talaga tayo ng panahon. Gaano tayo katibay. At pag nilampasan mo yung mga bagay na hirap ka na, ibig sabihin nun, kakayanin mo yung mga pagsubok na darating pa. Ang pag-abot ng pangarap ay parang pagsusugal. Paano ka nga naman mananalo kung di ka tataya? Pero alam mo kung ano yung malaking pinagkaiba ng dalawa? Sa sugal, pag natatalo ka na, pwede ka nang huminto. Pero sa pag-abot ng pangarap, pag huminto ka, dun ka palang matatalo. Kada hakbang sa lupa'y para ako. At saka please lang naman sana, kung mahirap ang sitwasyon mo ngayon, wala kang pera, huwag mong sabihin, mahirap ako. Mahirap lang ang sitwasyon mo, pero hindi yung pagkatao mo. O bakit? Kasi pag nagkapera ka, hindi ka na mahirap eh. Alright guys, failure para sa akin, it is success. Parehas po yan. Bakit? Hindi mo maiintindihan ang success kung hindi mo naranasan yung failure. That's it. Kung mahal tayo ng Diyos, bakit mas marami ang naghihirap sa mundo? Gandang tanong. Lalim. Ito ang aking personal na sagot. No? Number one, hindi naman yung pagmamahal ng Diyos yung nagbago. Yung pagkakakilala natin sa Diyos, yung naiba. Kasi para rin yan, kung mapagmahal ng Diyos, bakit ang daming religion nag-aaway? Nagbago bang pagmamahal ng Diyos? Hindi. Pero yung pagkakakilala natin sa Kanya, nagbago. Maraming naghihirap kasi ang pananaw nila na natutunan lang din nila sa magulang nila, na natutunan lang din nila sa magulang ng magulang, na natutunan lang din nila, sanga-sanga na yan, no? Is, anak, ito lang tayo. Anak, ito lang yung pangarap natin na naging cycle. Kasi yun yung naitanim. Maybe kaya ako mahirap kasi ito daw yung will ni Lord. Pag ginamit mo na si Lord, sino pang kukontra sa'yo? Pangalawa, ang mahal daw ni Lord yung mahirap. Pag ginamit mo na yung pagmamahal ni Lord sa kahirapan, paano ka pa kukontrahin yan? Wala na. So, hindi ang pagmamahal ng Panginoon ang nagbago. Bakit? Yung mga taong meron bang mga mahirap na yumaman? Ano ang difference? Nagtiwala. Merong mga nagtiwala, merong mga nag-hard work, pero hindi nagtiwala. Anong ending? Hindi pa rin naging successful or hindi pa rin yumaman. Sabi nga, no, if grace is an ocean, lahat tayo malulunod. Pero bakit maraming naghihirap? Kasi maraming gamit baso lang para sumandok. Tapos, pag inom, sasabihin, kawawa naman ako. Sabi ni Lord, bakit ka ba nagre-reklamo? Ayan yung ocean, ba't di ka sumagap ng sumagap? Magagalit ba siya kapag sumagap? Hindi. Bakit? Kasi nag-uumapaw. Hindi naman nawala yung pera eh. Nalipat lang sa mga tunay na naniniwala. Bakit may naghihirap? Siguro I would like to put it in a manner where lahat ng individuals is either just made of potatoes or made of eggs. And yung hirap is boiling water. Pag nilagay mo daw yung patatas sa boiling water, it's gonna be mushy after. But a hard-boiled egg, when you put it in the water, it's gonna be hard. So basically, yung hirap is just a design to see what you're made of. Are you made of potatoes or are you made of eggs? God wants us to be strong. And strength can be achieved through the difficulties in life. You will not appreciate the sweet until you know how the sour tastes like. The harder the battle, the sweeter the victory. And that was given to us for us to have strength. Kasi you will never meet a strong person with an easy past. That's it. You know what? What God gave you? He gave you free will. Comes abuse. With free will comes inaction. With free will comes the choice that just to watch Netflix. Yung mahirap, alam mo ang sagot din doon, free will. And ayun din yung reason ko bakit maraming mahirap. So it's not God's fault. It is the person's. Depende sa perspective mo. Kasi perspective natin, pinapahirapan tayo. Pero dapat makita mo sa perspective ng Diyos. Naniniwala ba kayo sa kasabihan, God discipline those He loves? Magulang, sino magulang dito? Didisiplinahin mo ba yung anak mo pag mahal mo? So, pag pinapalo mo yan, masakit eh. Para sa anak. Ba't mo pinalo? Minsan, ganun din tayo. Mahal tayo ni Lord eh. Kaya tayo dinidisiplina. And then next, naniniwala ba kayo that God is abundant God, that He wants to bless us? Yes. Yes or no? Ito yung realidad. Since mahal tayo, gusto niya tayong pagpalain, pero hindi niya pagpapalain ang isang tao hindi pa handa. Push yourself to the limits. And perhaps win a championship. And we might applaud, we might celebrate. Pero baka ako hindi pa. Kasi para sa akin, ang purposeful life, if you slow down a bit, turn around, go back to the starting line, and look for the old, look for the weak, look for the disadvantaged, look at those who did not get a good hand.
hold them by the hand, and then finish the race together. Yun lang. Hindi, ano bang ibig sabihin ng purpose sa wikang Pilipino? Purpose, layunin. Tama? Full. Ano ibig sabihin sa wikang Pilipino? Punong-puno. Dapat ang buhay natin ay punong-puno ng layunin. So paano ka mapupuno ng layunin kung hindi mo kilala ang iyong sarili? Galing. Nagigets niyo? Yes. You cannot lead others if you cannot lead yourself. Do you want to live a purposeful life? Yes or no? Yes. Know who you are. Kaya napakahalaga ng discovery session. Tanungin nyo kay Coach Ras sa IM Plus, you should really know and discover who you are. That's the starting point. Do you want to live a purposeful life? Lahat kayo dito. Yes or no? Yes. I hope and I pray that one day, joining RDR, the group of RDR, joining IM Plus, ay kayo, may karapatan kayo. Dalawa lang pwede natin gawin sa buhay. Kung gusto, gagawa na. Kung ayaw, maraming thank you. Kala mo bata ka pa? 20 anyos ka? 30 anyos ka? O gurang ka na sa totoo lang. Alam mo kung bakit? Time flies by. Really, really, really fast. Magugulat ka, 50, 60 years old ka na. So ano pang ginagawa mo dyan? Kung 20 years old ka, 30 years old ka, at wala pang nangyayari sa buhay mo, aba, o dapat may sense of urgency ka na. Dahil matanda ka na. Kung ikaw ay pag-gimmick pa rin ngayon, wala ka pa rin na-accomplish na maganda sa buhay mo, hindi mo pa rin pinaglalaban ang pangarap mo, at hindi mo pa rin tinatalo mga kahinaan mo, sasabihin ko sa'yo, lilipas ang panahon, wala ka pa rin. Kakaisip mo na, hindi, bata pa naman ako eh, o ayan. Papayag ka? 50 years old ka na, bata ka pa din, wala pa rin nangyayari sa buhay mo. Better take action now, at ipaglaban mo ang pangarap mo. Dahil sabi ko sa'yo, time flies by. Kailangan mo umasenso para sa sarili mo, para sa pamilya mo.